Miguel's person-over voice. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi ko habang hubot-hubad na nakahiga katabi ang babaeng naging mahalagang bahagi ng buhay ko. Finally natagpuan ko na siya, pero ramdam ko ang kakaibang talim sa kanyang mga mata sa tuwing titingnan niya ako, na para bang ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Noong una ay confused ako kung bakit kakaiba ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko may paliwanag kung bakit attracted ako kay Michelle nung una kaming nagkita at simula noon ay hinahanap-hanap ko na siya. Ang tagal kong nag-imbestiga dahil gusto ko siyang makausap. Malakas ang pakiramdam ko na malaki ang maitutulong ni Michelle noon para tuluyang bumalik sana ang nawalang kapirasong alaala ko, pero walang makapagturo kung sino siya. Bigla na lang siyang nawala na parang bula, ganun din ang nagkalat na video online at ang tanging natira ay ang video na na-save ni Ninong Arthur bago pa ito mabura ng tuluyan. From that moment, alam ko may mga tao ang napoprotekta kay Michelle. She's important to them at ganoon din ang kanyang reputasyon. Naisip ko na baka anak siya ng isa sa mga makapangyarihan tao dito sa Pilipinas. Kaya ginawa nila ang lahat para mabura ang video upang protektahan ang kanilang reputasyon. Matapos ang incident sa car park ng bar na pag-aari ko at ang pagsugod ko sa penthouse na pag-aari niya ay hindi ko na muling nakita si Michelle. Para siyang bulang biglang naglaho kaya hindi ko na sinayang ang pagkakataong makalapit sa kanya noong nakita ko siya sa birthday party ng isa sa mga malapit na kaibigan ko. Alam kong hindi ako lasing ng gabing iyon dahil konti lang naman ang alak na nainom ko. Mataas ang alcohol tolerance ng katawan ko at kahit ilang bote pa ng whiskey ang maubos ko ay kaya ko pang tumayo at makauwi sa bahay. Pero iba ang nangyari ng gabing iyon. Alam kong may mali sa nangyari ng gabing iyon pero hindi na ako nagtanong kay Michelle nang magising akong katabi ko siya at hubot-hubad kaming dalawa sa ibabaw ng kama. Pabor sa akin ang nangyari dahil may dahilan ako para manatili siya sa tabi ko at magkaroon ako ng tsansa na makausap siya. Gusto kong malinawan kung bakit palagi ko siyang nakikita sa mga panaginip ko at kung minsan ay kusa nalang lumilitaw ang mukha niya sa balintataw ko kahit busy ako sa trabaho. Nang araw na nagising ako sa hotel ay naguluhan talaga ako. Paulit-ulit na binalikan ko sa isipan ko kung ano nangyari nang samahan ko si Michelle pabalik sa kanyang hotel room. Ilang ulit kong binalikan sa isipan ko ang nangyari para masagot ang mga tanong ko dahil hindi ko lubos maisip kung bakit hubot-hubad at katabi ko siyang nagising sa ibabaw ng kama. Gayong malinaw na natatandaan ko ang mga nangyari, pero hindi ko na nagawang magtanong noon sa kanya. Nawala kay Michelle ang atensyon ko noon dahil nakita kong bukas ang pintuan at may naririnig akong ingay at nag-uusap sa labas ng hotel room na tinutuluyan naming dalawa. May press palang kumuha ng video sa amin ni Michelle. Nakunan din nila kami ng ilang larawan habang magkatabing natutulog sa kama. Kaya hindi pinalampas ng chismosong baklang reporter ang pagkakataon na tanungin ako nang makitang nakatayo ako sa pintuan. Sabi nga nila, sa showbiz ay may good and bad publicity daw at parehong beneficial iyon sa artistang tulad ko dahil pag-uusapan ng publiko ang pangalan ko. Sa case namin ni Michelle, ginamit ko itong pagkakataon para hindi na siya makawala sa akin and luckily pumayag siyang magpakasal kaming dalawa. Marahan at maingat na hinawi ko ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa pisngi ng babaeng pinagmamasdan ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na unti-unti nang nagiging maayos ang lahat sa pagitan namin dalawa. Marunong akong kumilatis ng tao. Alam kong may itinatago si Michelle kaya lihim na nag-imbestiga ako. Nalaman kong may babaeng tumawag sa reporter na nagkalat ng balita tungkol sa amin dalawa ng asawa ko at sinabi niya sa akin ang lahat ng detalye kung paano niya nalaman kung saan silid kami nandoon ni Michelle ng gabing iyon. Mahigpit ang security ng hotel. Alam kong hindi basta-basta makakapasok doon ng kung sino, lalo na kung walang access kaya nagtataka talaga ako kung paanong nalaman ng tipster kung nasaan kami ni Michelle. Ang nakababahala pa ay alam din ng taong iyon na bukas ang pintuan ng hotel room na tinuluyan namin mag-asawa ng gabing iyon. Who knows kung ano pa ang nakita nila, kaya mabuti na rin na nabura agad ang video online at nagtago na ang chismosong reporter. Ayokong paghinalaan si Michelle pero siya lamang ang alam kong posibleng gumawa noon. Ramdam ko, she hated me at sa tingin ko ay naghihiganti siya sa akin, kaya niya ginawa iyon. Pero may bahagi ng isip ko ay nagtatanong kung bakit siya pumayag magpakasal sa akin. Now I fully understand kung bakit ayaw niya akong nakikita. Alam kong hindi pa talaga maayos ang lahat sa amin ng asawa ko
ko pero gagawin ko ang makakaya ko para mapatawad niya ako. Nakita ko kung paano siya umiyak habang inaalala ang masakit na nangyari sa aming anak. Durog na durog ang puso ng asawa ko dahil sa nangyaring trahedya na ikinasawi ni Baby J. Kaya hindi ko ipinakita sa kanya na sobra din akong nasaktan ng mga oras na iyon. Walang katumbas na kahit na ano ang buhay ng anak namin ni Michelle. Ang laki ng atraso sa akin ng demonyo na may kagagawa ng kaguluhan sa pamilya ko. Nadamay pati ang inosenteng batang nagbuwis ng buhay nang dahil sa kanyang kasakiman. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa dungeon sa loob ng Packland na nasasakupan ng asawa ni Tita Marga, ang demonyong si Lester Macaraig. Ilang taon na lumipas pero hanggang ngayon ay malaki pa rin ang epekto sa pamilya ko ng bawat kasamaang ginawa ng demonyo na iyon. Nang dahil sa kanya hindi ko man lang nakita ang anak namin ni Michelle. Sa buong buhay ko ay ito na ang pinakamasakit na nangyari sa akin na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Mukha lang akong playful pero pinipilit kong itago kay Michelle ang matinding sakit na nararamdaman ko simula nang malaman ko ang tungkol sa nangyari sa anak namin. She is still devastated and heartbroken. Kahit matagal na palang nangyari ang sunog na kumitil sa buhay ng anak namin, ay malinaw na nakita ko ang matinding sakit na nararamdaman ni Michelle nang pag-usapan namin ang tungkol sa batang kahit minsan ay hindi ko man lang naisip na nagbunga pala ang isang gabing may nangyari sa amin ng asawa ko noon sa probinsya. She's strong and independent pero nakita ko ang kahinaan niya kapag tungkol sa anak namin ang pinag-uusapan. Hindi maitago sa mga mata niya ang matinding sakit na matagal na pala niyang kinikimkim habang wala akong kaalam-alam sa naging existence ng aming anak. Humigpit pa ang pagkakayakap ko sa bewang ni Michelle at hinapit ko siyang palapit sa akin. Gustong-gusto kong nararamdaman ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Katunayan na totoo nga ang lahat at hindi bahagi ng panaginip na halos gabi-gabi kong nararanasan. Mukhang napagod ng husto ang asawa ko. Kahit sensual na pinisil ko ang kanyang dibdib gaya ng malimit kong ginagawa, kapag nanggigigil ako sa kanya hindi man lang siya nagising. Napangiti ako dahil narinig kong naghihilik na si Michelle. Alam kong pagod siya at malalim na ang kanyang tulog. Hinayaan ko matulog ng mahimbing ang asawa ko habang nakauna ng ulo niya sa braso ko at yakap ko. Kahit madaling araw na ako nakatulog, ay maaga pa rin akong nagising. Kailangan kong pumunta sa opisina ni Ninong Arthur dahil may trabaho akong gagawin. Nakaligo at nakabihis na ako pero mahimbing pa rin ang tulog ng asawa ko sa ibabaw ng kama. Matinding pagpipigil ang ginawa ko sa sarili ko para huwag-hubarin ang damit na suot ko at tumabi sa kanya. Hindi ako nakapagpigil, umupo ako sa gilid ng kama at dumukwang para halikan ang mapupulang labi ng asawa ko. Mukhang naramdaman niya ang ginawa ko. Inaantok na nagmulat ng mga mata si Michelle at napatingin sa akin. "Good morning." Nakangiting bati ko sa kanya, pero instead na batiin ako, nakita kong gumala ang mga mata niya sa buong silid at pagkatapos ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. "Aalis ako saglit, love." Mabilis na sabi ko dahil nakita ko siyang nangunot ang noo. "Okay." Maikli at tipid na sagot ni Michelle. As usual, mukha na naman siyang walang pakialam sa akin. She's back to her reserve and cold treatment. Bagay na nakasanayan ko na. "Anong gusto mong pasalubong mamaya pag uwi ko?" May ngiti sa labi na tanong ko sa asawa ko. "Wala." Walang gana at mabilis na sagot niya sa akin sabay pikit ng mga mata at tinalikuran ako. Napabuntong hininga na lamang ako pero hindi ko pwedeng hayaan na ganito ang pakikitungo niya sa akin. Alam ko kung paano paaamuhin ng asawa ko kaya palagi ko siyang kinukulit kasi kahit masungit si Michelle ay kinakausap ako kapag hindi siya nakatiis sa pangungulit ko. "Stop it! Akala ko ba iaalis ka?" Lukot ang muka at masungit na singhal at tanong ni Michelle sa akin. Ang cute talaga niyang magalit lalo na kapag masungit siya. Namumula ang mga pisngi at naniningkit pang lalo ang singkit na mga mata. "Balik muna." Malambing na sabi ko habang yakap ko siya ng mahigpit. "Ayoko." Napangiti ako dahil expected ko ng ganitong maririnig kong sagot mula sa kanya. Niyakap ko siya ng mas mahigpit at mabilis na bumaon ang mukha ko sa leeg niya. Bango naman ang asawa ko, amoy baby." Nakangiting bulong ko malapit sa kanyang punong tenga. "Bigat mo, Mikel." Piksi ng asawa ko pero hindi ko siya pinakawalan. "Kaya nga gusto kong nasa ibabaw kita kapag nagma-make love tayo. Para hindi ka mahirapan kasi nga mas mabigat ako." Pilyong sagot ko.
Pinungkurot sa tagiliran ang natanggap ko. Napasiksik tuloy ako sa leeg niya. Sabay marahang kagat sa balikat ni Michelle para huwag mapahiyaw dahil masakit talaga nang idiin pa niya ang pangungurot sa akin. Ang aga-agan landi mo, Miguel. Nakairap na sabi ni Michelle sa akin. Masisisi mo ba ako na huwag mag-init? Alam kong hubot-tubad kang nakahiga dito sa kama tapos napaka-sexy mo pantingnan. Para bang inaakit mo kung hatakin ng kumot at tumabi sa'yo. Pilyo at nakangiting sagot ko. Inikutan na naman niya ako ng mga mata. Mukhang mannerism ng asawa ko ang ganito dahil laging ganyan ang nakikita kong reaksyon ni Michelle kapag may sinabi akong hindi niya nagustuhan. Sabihin mo, mahilig ka lang talaga. Hindi mo na nga ako pinagpahiga magdamag tapos ang aga-aga nangangalabit ka na naman ngayon. Nakasimangot na sagot ni Michelle. Ang cute talaga niyang tingnan. Natutuwa ako kapag ganito ang nakikita ko expression sa mukha niya. Attracted sa paningin ko kapag umiikot ang kanyang mga mata at mahaba ang uso habang nakasimangot kaya palagi ko siyang kinukulit. Sensual na muling bumaon ang mukha ko sa leeg ng asawa ko at pagkatapos ay marahan at mapangakit na kinagat-kagat ko ang kanyang tenga sabay pisil saka ng dibdib na naging dahilan kaya narinig ko ang mahinang ungol mula sa kanya. Bigla tuloy kumislot ang buhay na alaga ko sa loob ng jeans na suot ko. Gusto na naman niyang umiskor sa misis ko pero hindi pwede dahil siguradong masasabon ako ni Ninong Arthur kapag nalate ako ng dating sa opisina niya. Sige, aalis na ako, love. Mahinang bulong ko sa asawa ko pero wala akong narinig na kahit na anong sagot maliban sa nakita kong marahang gumalaw ang kanyang ulo. Don't skip your breakfast, love, okay? Malambing nabilin ko sa asawa ko. Oo na, kanina ka pa nagpapaalam sa akin. Inabot ka na ng kalahating oras pero nandito ko pa rin. Masungit at wala man lang kangiting-ngiting sagot ng asawa ko. Ang suplada talaga niya. Hindi naman dating ganito si Michelle noong nasa probinsya pa kami. Parang ibang tao na siya. Malayo sa dating siya na laging nakangiti at maaliwalas ang malaanghel na mukha. Gusto kong alamin kung ano ang nangyari sa asawa ko noong mga panahong napunta siya dito sa Maynila. Ang laki na ipinagbago niya. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay malalaman ko na lang na miyembro na rin pala siya ng mafia organization na pinamumunuan ni Christian Gazimir. Dahil kasapi doon ang mga taong umampon kay Michelle. Magaling sa self-defense ang asawa ko. Ilang ulit ko nang napatunayan iyan noong saktan niya ako sa parking lot dahil galit na galit siya sa akin. Alam ko na kahit ano pa ang nangyari in future ay handa siya para ipagtanggol ang sarili. Pero malakas ang pakiramdam ko na may itinatago sa akin ng asawa ko. Wala akong tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na kay Maximo Ferrer na bigla nalang umalis dito sa Pilipinas at tumakbo sa Russia. Posibleng itinapon siya doon ni Christian Gazimir dahil sa ginawa niyang pagbaril sa asawa ko. Malakas ang kutob ko na under protection si Michelle ng taong may kakayahan para bigyan siya ng sapat na proteksyon. Kung tama ang hinala ko ay pinoprotektahan ng Russian mafia boss na si Christian Gazimir ang asawa ko dahil hindi basta aalis ng bansa si Maximo Ferrer para takasan ang kasong isinampa ko laban sa kanya kung walang mas mabigat na dahilan para umalis siya. Para iwas traffic, nagmotor na lang ako papunta dito sa main office ng National Intelligence Agency na pinamumunuan ngayon ni Ninong Arthur. Mukhang may ibibigay siyang bagong assignment sa akin dahil hindi niya ako papupuntahin dito ng ganito kaaga kung hindi complicated ang details ng trabaho. Pwede naman niyang sabihin sa akin ang tungkol dito nang tawagin niya ako kagabi, maging kung ano ang sadya niya pero ang tanging sinabi lang ni Ninong Art ay confidential umano ang tungkol dito kaya kailangan kong pumunta ngayong umaga sa opisina niya. Gamit ang fingerprint na siyang tanging access ng bawat agent na naglalabas-masok dito sa building ay nakapasok agad ako. Ito rin ang ginamit ko sa elevator kaya kusang nagbukas ang pintuan nito at sumakay akong paakyat hanggang sa narating ko ang palapag kung saan nandoon ang opisina ni Ninong Arthur. Secretary ni Ninong ang sumalubong sa akin nang pumasok ako sa opisina niya at sinabing naghihintay na umano sa akin sa loob ang superior ko. As expected, seryoso at formal ang ekspresyon ng mukha ni Ninong Arthur nang umupo ako sa sofa kaharap niya. Good morning, Ninong. Nakangiting bati ko sa kanya na agad namang sinagot ni Ninong Arthur. Good morning. Mukhang masaya ka ngayon ah. Mas lalo akong napangiti. May bago ba akong assignment, Ninong? Walang paligoy-ligoy na tanong ko sa kanya. Imbes na sagutin ni Ninong Art, ang tanong ko sa kanya ay ako naman ang kanyang tinanong. Kumusta ang asawa mo? Hindi ba nagalit na umalis ka ng umaga? Tulog pa po kanina na umalis ako sa bahay. Mabilis na sagot ko para huwag na siyang magtanong ng kung ano-ano tungkol kay Michelle.
Mabuti. Alam ba niya na bukod sa pagiging artista mo ay isa kang secret agent? Muling tanong ni Ninong Arthur sa akin. Hindi pa po, Nino. Tipid na sagot ko. Sa harap ng superior ko, seryoso ako at hindi ko ipinapakita sa kanya ang playful side ko. May bago kang assignment ngayon, Miguel. May dumating na memo sa atin galing Interpol sa Amerika. Panimulang sabi ni Ninong Arthur. Here, look at these photos. Inabot ko ang inilapag na puting folder ni Ninong Arthur sa harap ko. Mga larawan ito ng ilang dead bodies na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang mga kaso ng kanilang pagkamatay. Here, galing ang mga ito sa Interpol, sabi ni Ninong Arthur. Tiningnan ko ang mga larawang inilapag niya sa harap ko. Kuha ang mga ito sa iba't ibang bansa pero iisa ang pattern ng pagkamatay ng bawat biktima. Lahat sila ay may tatak na M sa katawan na siyang tanging bakas ng pagkakakilanlan ng assassin na kumitil sa kanilang buhay. Masyadong magaling at mailap sa batas ang taong iyon. Malinis at maingat siyang magtrabaho. Walang kahit na anong bakas ang naiiwan sa biktima maliban sa ginawa niyang marka na nagpapaalala sa lahat na siya ang responsable sa krimen. Kung tutuusin ay pabor sa mga alagad ng batas ang kanyang ginagawa. Malaking tulong ito para mabawasan ang mga demonyong nagkalat sa mundo. Pare-parehong mga wanted criminals at kilalang halang ang mga kaluluwa ang kanyang mga naging biktima. Mga high-profile criminals, drug lords at mga halang na kaluluwang pinuno ng mga sindikato sa iba't ibang bansa ang karamihan sa biktima ng assassin na hinahanap ngayon ng Interpol. 35 milyong dolyar ang patong sa ulo niya, kaya naiintindihan ko kung bakit alerto ngayon ng Interpol. Malaking pera ang katumbas ng ulo ng assassin na hinahanap natin, Miguel. Sa ngayon wala tayong ibang pinangahawakan na kahit na anong impormasyon na makapagtuturo kung sino siya, maliban sa mga markang iniwan niya sa bawat biktima. Paliwanag ni Ninong Arthur habang hawak ko at isa-isang pinagmamasta ng mga larawang ibinigay niya sa akin. Look at these photos. Tiningnan ko ang laman ng isa pang folder. Pinasadahan ko ito ng tingin kanina pero hindi ko gaanong nabigyan ng pansin dahil nasa mga foreigner na biktima na punta ang atensyon ko. Seryosong pinag-aralan ko ang kaso ng pagkamatay ng 8 lalaki sa larawan. Lahat sila ay may markang M sa katawan. Katulad ito sa nakita kong tatak sa iba pang biktima mula sa iba't ibang bansa. Sunod-sunod ang kanilang pagkamatay sa loob lamang ng 3 buwan. Last year. Paliwanag ni Ninong Arthur. Sa tingin mo, ginaya lang ba ang markang iyan ng nagpapanggap na assassin? O posibleng pumunta na dito sa Pilipinas ang assassin na pumapatay sa kanila? Muling tinitingnan ko ang mga marka ng mga larawang ibinigay ni Ninong Arthur. May hard copy po ba tayo ng mga larawang ito, Ninong? Seryosong tanong ko sa superior ko. Yes. Mabilis na sagot ni Ninong Arthur. Gamit ang projector ay malinaw na nakita ko ang tatak at bakas ng patalim na ginamit para mag-iwan ng marka sa katawan ng bawat biktima ng assassin na hinahanap ng Interpol. Hawak ko rin ang mga larawan ng mga taong pinatay dito sa Pilipinas at base sa bawat guhit ng letra ay hindi imposibleng isang tao lamang ang may gawa nito. Pag-aralan mo mabuti ang pattern ng mga kasong iyan, Miguel. Malakas ang kutob ko na kung ang taong hinahanap ng Interpol ang may kagagawan sa assassination sa kanila, posibleng nandito pa sa Pilipinas ang taong iyan. Sabi ni Ninong Arthur. Kailan ang deadline nito, Ninong? Formal na tanong ko sa superior ko. As soon as possible. Mabilis na sagot ng Ninong Arthur. Malaking pera ang paubaya at patong sa ulo ng assassin na hinahanap natin. I can't trust this case sa ibang agent dito sa ahensya. Alam kong capable kang hawakan nito and I believe in you. Subuko na ang kakayahan mo at higit sa lahat, ang loyalty mo sa ahensya. Pinakinggan ko ang mahabang paliwanag ni Ninong Arthur. Simula nang pumasok ako dito sa agency ay sa akin niya ibinibigay ang mga confidential na kasong katulad ng hawak ko ngayon. Anyway, ang sabi ng daddy mo, magpapakasal daw ulit kayo ng asawa mo para makadalo kaming lahat. Sigurado naman, invited na kami dyan. Nakangiting sabi ni Ninong. Yes, Ninong, pero wala pa pong date kung kailan kami magpapakasal. Hindi pa namin napag-uusapan ng asawa ko kung kailan po ang schedule ng kasal namin sa simbahan. Napangiting paliwanag ko. Inisian ako ni Ninong Art. Bay, bilisan mo, bata. Alam mo naman ang mami mo, may init daw lagi ang ulo at sumatayo na pagbabalingan kasi kinukonsinti ka raw palagi sa kalokohan mo. Tipid ng ngiti lamang isinukli ko. Bukod sa superior ko, si Ninong Arthur ay malapit din siyang kaibigan ni Daddy, kaya alam niya kung ano nangyayari sa pamilya ko. Kumusta na si Avery, Ninong? Naisipan ko magtanong sa kanya dahil simula nang umalis ako sa bahay ng kinakapatid ko ay wala na akong balita sa kanya. Ayun, bantay sarado na magaling na si Christian.
Napapailing na sagot ni Ninong Arthur. Alam kong kung siya lang ang masusunod ay hindi papayag si Ninong Art na maging son-in-law ang Russian mafia boss na si Christian Casimir. Hindi ko matawagan si Avery ngayon, Ninong. Laging busy ang line number niya. Kagagawan iyan ni Christian. Sigurado akong kasama ka sa mga blacklisted na hindi pwedeng tumawag sa anak ko. Natatawang sagot ni Ninong Arthur. Dahilan kaya natawa na rin ako. Baka threatened sa akin, Ninong, kasi gwapo ako. Mas lalong natawa si Ninong Arthur at napailing pa ang ulo. Biglang tumalim ang ekspresyon ng kanyang mga mata at naging seryoso na. Mukhang seloso nga si Christian pero wag lang siya magkakamali na dapuan ng kanyang kamay kahit na anong bahagi ng katawan ni Avery. Dahil siguradong hindi lang suntok sa mukhang aabutin niya sa akin. Kung sa bagay, mukhang pareho kami ni Ninong Art ng hinala. Gigil sa akin si Christian, kaya nga kung nakamamatay lamang ang talim ng kanyang mga mata sa tuwing titingnan ako, ay baka bigla na lang akong bumulagta sa sahig dahil alam kong ayaw niyang nakabuntot ako kay Avery kahit saan magpunta ang kinakapatid ko. Tinignan ko ang oras sa rilong suot ko. Past 9 o'clock na pala. May shooting ako mamayang hapon kaya kailangan ko umuwi ng mas maaga para magbihis pa. Last set na ito sa studio. Kailangan lang talaga ang personal appearance ko sa finale dahil nagpaalam ako kay Direk na magpapahinga muna ako dahil gusto ko makasama ng mas matagal ang asawa ko at magkaroon kami ng quality time together. I have to go, Ninong. May trabaho pa po ako mamayang hapon sa set. Magalang na paalam ko. Alright, mag-iingat ka. Mabilis na sagot ni Ninong Arthur. Sinamsam ko mga larawang ibinigay niya sa akin at ibinalik sa loob ng folder. Balitaan mo agad ako sa magiging resulta ng investigasyon na gagawin mo. Sabi ni Ninong Arthur nang tumayo na ako. Nakangiting sumagot ako sabay saludo ng kanang kamay sa superior ko. Sure, Ninong. But after this case, I will take a long vacation para naman makabawi ako sa asawa ko. As usual, nakasuot ako ng leather na jacket kaya walang nakapansin sa envelope na dala ko at isiniksi ko sa loob. Pinasadya kong lagyan ng malaking bulsa sa loob ng jacket na suot ko para sa mga ganitong pagkakataon. Walang kahit na sino maghihinala na may dala akong documents at mga larawan paglabas ko ng building dahil mukha lang akong casual na biker na dumaan sa opisina ni Ninong Arthur. Agad na pinasabat ko ang motor na sinasakyan ko at matuli na pinatakbo palayo sa building kung saan ako galing. Kahit traffic sa EDSA ay nakauwi agad ako ng bahay. Motor ang sinakyan ko at paborito sa akin. Hindi ako naipit sa kalsada lalo na ngayon nagmamadali ako. Good morning, sir. Nakangiting bati ni Lorena na makitang pumasok ako ng bahay. Ang mamisyal mo, bumaba na ba? Agad na tanong ko dahil hindi ko nakita dito sa ground floor ang asawa ko. Hindi pa po, sir. Mabilis na sagot ng kasambahay ko. Napatingin tuloy ako sa kanya at pagkatapos ay tiningnan ko kung anong oras na sa rilong suot ko. Past 10 o'clock na pero hindi pa raw bumababa ang asawa ko para kumain ng almusal. Mukhang nagkulong na naman siya sa loob ng silid namin. Napailing ako nang datan kong tulog pa pala si Michelle at nababalot ng makapal na kumot ang buong katawan. Mukhang mahimbing ang tulog niya dahil hindi man lang siya nagising kahit dumating na ako at ilang minutong nakatayo sa paanan ng kama at pinagmamasdan ko siya. Hindi ko muna ginising si Michelle. Pumasok ako sa wardrobe at gamit ang hidden button ay binuksan ko ang passage papunta sa private room na pinasadya kong ipagawa sa dulo para may privacy ako kapag kaharap ko ang trabaho ko. Although walang basta-bastang nakakapasok sa silid na ito pero dito ako naglalagi kapag kailangan sa trabaho ko at related sa mga kasong hawak ko. Mabilis na inilabas kong envelope mula sa loob ng bulsa ng jacket na suot ko at isa-isang idinikit ang mga larawan sa malaking board na nakadikit sa dingding. Masusing pinagmamasdan ko ang bawat larawan at maingat na pinag-aaralan ko ang mga detalye ng markang iniwan ng taong may kagagawa nito sa kanilang katawan bago sila tuluyang iwanan na wala ng buhay. Base sa mga larawang pinagmamasdan ko maliban sa marka ng letrang M sa bawat biktima ay wala na akong makitang reasonable doubt na magkokonekta sa kasong hawak ng Interpol ngayon. Pipitsugi na grupo ang sindikato ang kinabibilangan ng mga ito. Hindi rin sila maimpluwensya para ihanay sa mga drug lord at iba pang pinuno ng drug syndicate sa iba't ibang bansa para magkaroon ng interest sa kanila ang assassin na hinahanap ko. Parang malabo ang koneksyon ng dalawang grupo sa bawat isa. Kahit paulit-ulit na binasa ko ang profile ng 8 lalaking pinatay dito sa Pilipinas. Kung may kumuha man sa atensyon ko ay ang larawang ito ng isang babaeng kasama sa mga pinatay ng assassin na hahanapin ko. Pamilyar sa akin ang damit na nasa katawan niya ng gabing pinatay siya, kasama ang lalaking kanyang kinakasama dahil suot niya ang uniform sa bar na pag-aari ko.
Tulad ng 6 na lalaking may tatak na M, ang wala ng buhay na mga katawan ay member din ng sindikato, ang kinakasama ng dating tauhan ko, at posibleng nadamay lamang siya ng gabing pinatay sila sa loob ng apartment na tinutuluyan nila dahil nakita at nasaksihan niya ang buong pangyayari. Michelle's personal voice. Magaan ang pakiramdam ko sa katawan ng magising ako. Tanghali na pala pero nakahiga pa rin ako dito sa ibabaw ng kama. Wala na si Miguel sa tabi ko at mukhang umalis na kanina. Dahil hindi ko na rin siya nakita dito sa loob ng silid ng igala ko, ang paningin ko para hanapin siya. Kahit inaantok ako kanina ay narinig kong nagpaalam siya na aalis. Alam kong pupunta siya sa opisina ng kanyang ninong dahil narinig ko kagabi na may mahalagang bagay daw silang pag-uusapan. Tinatamad na bumangon ako. Hubot-tubad pa rin pala ako at wala man lang kahit roba sa paligid ko para sana magamit ko kaya bumaba na lang ako sa kama at pumasok sa loob ng banyo. Napabuntong hininga na lang ako na makita ko ang mapupulang marka sa leeg at sa dibdib ko. Bakas ito ng mainit na tagpong pinagsaluhan namin dalawa ni Miguel, lalo na nang panggigilan niya ang leeg ko. Grabe talaga ang lalaking iyon. Pinagod ako ng husto. Kaya nanlalata ang pakiramdam ko sa buong katawan ko. Pagod ako. Tinanghali na tuloy ng gising at nakalimutan ko na rin ang kumain ng almusal kanina. Matapos magsipilyo at maghilamos ng muka ay naligo na rin ako. Masarap sa pakiramdam ang malakas na buhos ng maligamgam na tubig. Malaking tulong ito para kahit papaano ay mawala ang pananakit ng kalamnan ko. Pakiramdam ko ay mas energized na rin ako. Masigla na ang katawan ko. Matapos maligo ay pumasok ako sa wardrobe para magbihis. Dahil sanay na rin naman ako sa pasikot-sikot sa loob ng silid ni Miguel, kaya nagtapis na lamang ako ng tuwalya at naglakad papasok sa loob. Nagulat pa ako nang makita kong nandito pala si Miguel. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Ang akala ko ay wala siya ngayon sa bahay dahil maaga siyang nagpaalam sa akin na aalis kanina. Good morning. Mahinang bati ko sa kanya. Good afternoon na, love. Nakangiting sabi ni Miguel. Oo nga pala, napasarap ang tulog ko kanina kaya almost 1 o'clock na nang bumangon ako. Hindi ka kumain ng breakfast mo kanina, love. Narinig kong sabi ni Miguel habang nakaharap ako sa bukas na cabinet at naghahanap ng damit na pwedeng isuot. Kagigising ko lang. Tipid na sagot ko. Ngumiti si Miguel at tumakbang palapit sa akin. It's okay, sabay na tayong kumain. Gutom na rin ako. Nahigit ko ang hininga ko nang hawakan niya ako sa balikat at pagkatapos ay unti-unting humagod pababa sa braso ko ang kanyang mga kamay. Parang slow motion na nangyari. Kagat ang pang-ibabang labi na napapikit ako nang pumulupot sa bewang ko ang mga braso ni Miguel at pagkatapos ay niyakap ako at bumaon sa balikat at leeg ko ang kanyang mukha. I miss you, love. Mahina at sensual na bulong niya sa akin. Heto na naman siya. Naglalambing na naman at sa totoo lang hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Pakiramdam ko'y nahihiya kasi ako. Isa pa, masyadong confusing ang sweetness na ipinapakita niya sa akin. Kaya nagtatalo palagi ang isip at puso ko kung anong isasagot ko. Namiss mo rin ba ako? Halos pabulong na sagot ni Miguel. Huminga ako ng malalim. Hindi. Natulog lang naman kasi ako kanina simula na umalis ka kaya paano kitang mamimiss? Tanging mahinang. Lamang ang narinig ko mula kay Miguel. Hindi na siya nagsalita pa pero nanatiling yakap ako at panay ang patak-patak na halik sa exposed na balikat ko. Tigilan mo yun, Miguel. Napalunok na sabi ko sa kanya. Ang alin? Patay mali siya na tanong niya sa akin. Anong alin? Sa lubong ang kilay na tanong ko dahil nagmamaang-maangan pa siya. Wala akong ginagawa, love. Meron ba? Mas lalong nalukot ang mukha ko sa narinig kong tanong ni Miguel. Kung nakaharap siya sa akin, siguradong nakangisi na naman ang magaling na lalaking ito habang nakatitig sa mga mata ko. Magbibihis na ako. Binaklas ko ang nakapulupot na braso niya sa bewang ko at mabilis na inabot ang damit na nahawakan ng kamay ko pero napapikit ako nang nararamdaman kong hinahalikan at sinisip-sip ni Miguel ang balat ko sa leeg ko. Bumaling ako sa kanya dahil magkakaroon ako ng kiss mark sa leeg pero mabilis na hinawakan niya ako sa batok at siniil ng maalab na halik sa labi. Hindi ko na nabilang kung ilang minuto niya akong hinalikan. Naramdaman kong muling humigpit ang pangyayakap ng braso ni Miguel sa bewang ko at pagkatapos ay niyakap ako ng mas mahigpit. Dala ng kakaibang sensasyong hatid ng sensual na paggalaw ng kanyang mga labi, lalo na kapag hinahalikan niya ito. Kaya napatingala at napatingkayad pa ako habang sinasabayan ang maalab na halik na pinagsasaluhan naming dalawa.
Humihingal na bumagsak sa balikat niya ang noo ko. Pakiramdam ko'y naubos ang hangin sa baga ko dahil halos ayaw pakawalan at tigilan ni Miguel ang labi ko. Mabuti na lang at yakap niya ako kaya hindi ako bumagsak sa sahig dahil nanginginig ang mga tuhod ko at maging ang mga binti ko. Pakiramdam ko'y naubos ang lakas ko kaya bigla ako nakaramdam ng panghihina. Bumaba ang mga mata ko sa bumagsak na puting tuwalya sa paanan ko. Biglang nag-init ang pakiramdam ko sa mukha at katawan ko dahil hubot-hubad na naman pala akong nakatayo sa harap ni Miguel ngayon. Malamig dito. Baka magkasakit ka, love. Magbihis ka na muna. Narinig ko sabi ni Miguel habang ang kamay ay marahang humahagod sa mahabang buhok ko. Sige, mahinang sagot ko.